Ito yung 5 pagkakamali ko sa pera na sana hindi ko ginawa. Day 10 of Project Wealth 101. Naalala ko nga dati na kahit anong diskarte ko para lumaki yung source of income ko, wala rin nangyayari. Dati kasi hindi ako marunong mag-budget. Mga kapanahunan na kumikita ako ng 300,000 every month. Ang nangyayari, mas lumalaki rin yung expenses ko. Mas napapabili ako ng kung ano-ano kahit di ko kailangan. Napapadalas yung pagkain ko sa mga restaurant o fast food. Pero dahil madalas ako sa fast food, sobrang laki ng nagagastos ko sa pagkain ko tapos unhealthy pa. Dati rin hindi ako nag-emergency fund. Parang ang nangyayari isang kahig isang tuka, which is not good sa financial stability ko. Hindi naman kasi araw-araw Pasko o araw-araw may kinikita ka. Ngayon nakakapag-save na ako ng pera para in case ay huhugutin ako. Pangatlo, hindi ako nag-i-invest sa mga asset. Hindi ako nag-i-invest sa mga pwedeng pagkakitaan. Pag may pera ako malaki dati, pinanggagala ko lang o kaya pinang-iinom. Pinangbibili ng kung ano-anong bagay na hindi ko naman kailangan. Pero ngayon natutunan ko na mag-invest kaya may mga pumapasok na ring pera sa akin kahit papaano. Pang-apat, pag may pera ako malaki, hindi talaga ako mapakali kapag hindi ko nabibili yung mga gusto ko. Parang one day millionaire. Tulad ng iPad ko, hindi ko naman yan kailangan. Pero dahil gusto ko lang magka-iPad, binili ko agad. Dapat hindi ganon. Pang-5 nga, naging alipin ako ng pera. Kahit sa mababang halaga, pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko naisip dati na kaya ko namang kitain yung perang yon kahit na hindi ako napapagod ng gusto. Dapat pera ang pinagtatrabaho natin, hindi tayo ang nagtatrabaho sa pera. So yun lang, follow for day 11. Bye-bye!